ayaw nung gawin, bakit yung ICI na may mandato, ba't hindi nila gawin? So, should we expect you... Kung ganun ba talaga, Senator Trillanes, yun talaga yung pakiramdam nyo? Nababagalan kayo sa ICI pagdating sa Duterte? O siguro nga, kasi di ba parang, yun yung pananaw niya. O, hindi kumatenso. After kayong, hindi si potenso, ang gagawin nyo. Di ba may ebidensya na dyan? Meron na complaint dyan? Hindi sumagot yung tao? So what will you do? ICI. Oh, may point? Pwede. Pero ayoko pong, on my part, ayoko naman pagdudahan ang kredibilidad ng ICI. Okay? Clear tayo dyan, ha? Kasi malaki din po talaga ang naitulong nila. Sa totoo lang, ha? Ay mga ICI, para mapanagot yung naimbestigahan na nila. Madami naman na silang nirekomenda na sasampa ng kaso. May mga politiko pa nga. So, hintayin na lang po natin. No? Siguro hindi lang naisama si Pulong. Kaya medyo feeling ni Senator Trillanes, namimili kayo eh. Ba't yung Duterte, hindi? Well, totoo naman, mga kaklira. Sa totoo lang, ha? Napupuna ko rin yan. Baka naman diba? Wala pa lang. Kasi Senator Trillanes, sabihin na yata siyang dokumento. Well, napupuna ko lang. Diba, meron naman, fact-finding naman kayo. May 2020 admission ng dating Pangulo Duterte na maraming ghost projects. Admitted na yung ghost projects, di ba? correct. So, ba't hindi nyo balikan yung 2016 na 2022 na projects ng DPWH? Di ba? Si Mark Villar nga, naimbestigahan to eh. Pero tungkol dun sa pamangkin niya, right? Tama ba? Naimbestigahan ba yun? Sorry mga hindi ko matanda basta yung tungkol sa pamangkin, sa pinsan yata niya, o na-awarda ng project. Hindi ko matandaan kung naimbestigahan yung tungkol sa mga roads, sa mga flood control projects na ginawa sa Las Piñas na parang siniwalat ng ngayong congressman ng distrito nila sa Las Piñas. Tapos, hindi pa rin naiimbestigahan si Senator Mark Villar. Tama ba? Mark Villar. Correct. Sa ghost projects ng panahon niya. Admitted naman yun, 2020, tapos siya yung secretary. Pero admitted yun. So, dapat nung pala sa 2020, 2016 to 2020, alam nila may ghost projects, dapat may imbestigahan na yun. Correct. May point. Pero still, sabi ko nga, baka overwhelmed lang sila sa dami ng facts. Diba? Dami ng facts na dumarating. Imposible naman yun, diba? Yung ghost projects na inamin dating Pangulo Duterte. Okay, tuloy. Senator Sani, to file charges against Paulo Duterte in the coming days kung matatapos na po itong sinasagawa ninyong personal na effort para mag-investigate. Yes, sa January natin ipafile ito. So, pinapaspasan na namin ito. Marami kasi ito eh. At ito, ang very clear dito. Tumangga clear. Hinintay ba niya yung tulong ng DPWH? Hindi na, di ba? Hinintay ba niya yung tulong ng ICI? Hindi na rin, di ba? Meron silang team. May grupo si Senator Trillanes ng mga kasamang lawyer na volunteers. Di ba? Pwede naman niya pinangangalandakan na media lang. Pag sinabi niya sasampahan niya ng kaso, sasampahan niya ng kaso. Correct. Yung iba, nag-i-imbestiga. Mga ka-clear, yung iba, puro imbestiga lang na imbestiga. Imbestiga rito, magaling na imbestigador, imbestiga dyan, imbestiga dun. Wala nakasuhan. Tapos kung kailan namatay na yung tao, saka magsasalita. Oo, involved din si Yusek Cabral. Parang nga pinatatamaan ni Yusek Castro rito, si Leviste, na puro pamidya lang, paingay. Kasi nga, mga kababayan, isang valid point na sinasabi dito ni Yusek Claire, yung ano nga naman, bakit nga naman ngayon ka lang magdadadakdak kung patay na? Bakit nung nabubuhay, meron ka palang kopya, bakit nung nabubuhay hindi mo i-file yung case na yan? Kung meron ka talagang matibay na ebidensya, sinamahan pa ni Marcoleta, di ba?
Kung meron ka talaga matibay na ebidensya, bakit hindi mo ilatag? 'Di ba? Kasi nga ang ginagawa ni Leviste, nakakahiya, mga kababayan. Alam nyo po kung anong ginagawa niya? Mind control sa mga tao. Chismis. Ginagawa niya ng issue yung mga pangalan na naandun sa DPWH nung doon sa listahan, doon sa nakuha niya sa office sa apilitang kinuha niyang files kay Yusek Cabral, 'di ba? Dapat, 'di ba, kung maglalatag ka ng ganyan, mayroon kang ebidensya na bakit ito bang na ito 145 billion na ito, ito ba ay nagastos ng tama? Hindi. 'Di ba? Unlike kay Senator Sonny Trillanes, kung i-compare natin si Leviste, mga kababayan, si Leviste po, utak lugaw. Si Leviste po, may sipon pa sa utak, mga kababayan. Hindi pa niya po alam kung paano ang tamang proseso ng pagkakaso. Kasi kung alam niya, bakit hindi siya magkaso agad in the first place? Meaning to say, alam niya from the very beginning na ingay lang yung gusto niyang mangyari. 'Di ba? Ganon. Pero mamaya tatalakayin natin yan kay Leviste. Dito muna tayo kay Jose Claire. Hello? Diba? Nung buhay, hindi nagsalita. Correct. Diba? Madami ganun. Ang tagal nag-iimbestiga. Pero hanggang ngayon, parang hindi pa nakapunta sa DPWH, sa ombudsman. Si Marco Beta, Yusek. Diba? Fernan Amoy Asim. Grabe naman ang apelido mo. Fernan Amoy Asim Baho. Kaya, Nakolito, Lar. Diyos ko, Doy. Diyos ko, Lord. Rosalyn Belarmino, Nanzenun. Okay, sige, tuloy tayo. Pwede yun ang sama. Yun yung kinakasama ng loob niya. So, hindi na siya aasa sa ICI. Marami ng trabaho ng ICI. Okay? At, nakumpang, hindi natin alam. Anyway, nandiyan naman yung ombudsman. Nandiyan yung DOJ. Nadiretso naman yata niya. Kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. At 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Ngayon, titingnan natin. Alam nyo, itong DPWH, yung mga inspektor ng ICI, ang dami ng PNP, wala man lang sumilip doon sa distrito ni Pulong Duterte. Ano yung mahiwaga dito? What do you think is the reason behind that, Senator Trillanes? Is either takot or kakampi nila. Okay. Takot? Talaga? Kaya pala. Pwedeng Kaya pala. Kaya pala yung iba na nambabash kay Pangulo na naiinip in 4 months. Bakit wala daw napapakulong na politiko? Big fish. Hello, haller. Bulag. Bingi. Yung mga yun. Yung nakikita yung naging accomplishment so far in 4 months. So, kaya pala nung nakaraang administrasyon, ito mga nambabash kay Pangulo ngayon, yung iba, mambabatas pa. Tahimik. Tahimik ng dating Pangulo. Noong panahon ni dating Pangulo Duterte, sa mga anomalyang proyekto ng bill. Dahil takot o kakampi. Yun. Exactly. Exactly the point, mga kababayan. Diba? Exactly the point. Yung sinasabi ni Jose Claire, na may possibility talaga na tama yung sinasabi ni Sentry na takot. Possible na takot or possible na kakampi. Kasi nga, ang pinopoint ni Yusek nga doon sa sinabi ni Sentry, bakit nga naman,
nung panahon ni Digong, yung sa build, tahimik nga naman sila. Oh. So meaning to say, tama yung pinopoint ni Sentry. Yung point of view na, na sinasabi ni Senator Trillanes dito ay may kabuluhan. Dahil bakit? Dahil sinasabi mismo rin 'di ba? Yung findings din Yusek Castro na sinasabi niya na 'di ba, may posibilidad na takot talaga dahil yung panahon nga ni Digongyo tahimik nga sila. 'Di ba? At posibleng takot. Bakit ngayon nag-iingay yung mga mambabatas na yon at binabas si Pangulo? 'Di ba? Ganun 'yon. Pero ang pinupunto kasi dito ni Senator Trillanes, ang mga Duterte, 'di ba? Ang mga Duterte, especially si Pulong, si Bongo, yung mga mastermind ng build. 'Di ba? Wala na siyang problema kay Digong, nasa ICC na si Digong. Ang problema na lang ni Senator Trillanes, bakit, 'di ba? Hindi nabigyan ng ng ICI itong si Pulong at natatakot ba sila kay Pulong, 'di ba? Yun yung pinupunto ni Yossi Claire sa ni Sentry rito. Enabler pa. Bakit hindi na mapitik-pitik? Tama. Tama, oo nga, Sige, sino, maliban kay Senator Trillanes, sino sa mambabatas ngayon ang gusto maimbestigahan yung ghost project natin Pangulong Duterte? Diba? Wala. Admitted na yun. Admitted na may ghost projects ng 2020 pa ang dating Pangulong Duterte. Bakit kaya wala sa mga mambabatas nagpapaimbestiga nito? Tanong ko lang naman. Tanong lang naman natin. Diba? Admitted na yun, O anong gusto niyo dun? Sa ganong klase pag-admit na ghost projects? Wala lang? Lusot lang? Apply to UST? Chiro? Omnioy. May ipis pa naman, masarap kasi buhay nila ang kawatan, May ipis diba? pa na. Yun yung sinasabi natin na dapat pagtuunan yung point of view na yon, mga kababayan. 'Di ba? Na talaga namang kumbaga nakakapagtaka. 'Di ba? Pagbigay sa atin ng kumbaga pag-aalala sa kaisipan natin na bakit nga ba? Ano bang meron dito sa Duterte na ito at hindi nyo kayang banggain? 'Di ba? Na kayong mga mambabatas, ni isa sa mambabatas ngayon. Totoo yung sinasabi ni Jose Claire Castro rito. Real talk ito Yung tatanungin mo ang sambayan ng Pilipino at tatanungin mo rin ng madiin ang mga mambabatas na ni isa ba sa mambabatas ay meron bang nag-imbestiga dito sa 51 billion allocate na insertion sa budget nung panahon ni Duterte, ni Digong, 'di ba? Na ibinigay kay Pulong Duterte, na which is 'di ba? May katunayan na, may katibayan na may findings na itong talagang nagkaroon, 'di ba, ng mga ghost project, 'di ba? May allocate na mga project, 'di ba? Na ghost project pala na hindi pala tapos, 'di ba? Na pinabayaan pala dito sa build na ito. Kaya ito yung malaking sampal na katotohanan sa mga ngayon, mambabatas, na bakit si Sentry nga lang. Ang dami rin kasi nagtatanong na mga kababayan, kahit naman kayo 'di ba, na mga manonood natin dito sa live natin ngayon, nagtatanong din kayo na sa sarili nyo, oo nga, bakit nga ba si Sentry lang ang katangi-tanging kayang bumangga sa Duterte? 'Di ba?
Bakit nga ba? Ano bang meron sa mga Duterte para katakutan or para hindi pansinin or imbestigahan ng mga mambabatas? Oh, meron ba? Meron bang itinatago? Meron bang sabuatan? Meron bang kasi hindi pwedeng hindi mapaisip ang taong bayan, especially, 'di ba? Ano 'yan pera 'yan ng sambayan ng Pilipino ang pinag-uusapan diyan. Hindi naman pera ng isang tao 'yan. 'Di ba? Okay lang sana kung pera lang ng isang tao 'yan, wala tayong pakialam. Pera natin 'yan . Diba? Remember, yung 51 billion, hindi pera ng Duterte yan. Pera po ng taong bayan yan. Lahat ng mga hinahawakan nila na pera dyan sa Senado, sa Kongreso, lahat po yan pera natin. Diba? Kasama na yung pera nila. Na mga taxes din na binabayaran nila sa BIR. Na mga taxes din natin. Diba? So, ito yun mga kababayan. Ito yung nakakapagtaka na yung mga may ingay din dati, 'di ba? May ingay din dati. Pero ngayon, parang nagtahimikan na hindi natin maintindihan kung bakit sila tahimik. Kung bakit parang nabahag ang mga buntot nitong mga ano na ito, 'di ba? Ulupong na dating may ingay. Ngayon wala, 'di ba? Silibiste, bunganga na lang ng bunganga. Ngaw-ngaw na lang ng ngaw-ngaw, pamidya na lang ng pamidya, ingay na lang ng ingay. Kasi nga, ang target nila rito, yung kamangmangan ng ibang Pilipino. Kasi alam nila maraming ibang mangmang alam nila maraming mangmang na DDS. Alam nila yan. 'Di ba? Alam nila may mga maniniwalang DDS or makakarinig sa kanila. 'Di ba? Kasi nga mangmang hindi marunong mag-isip ng tama walang sustansya ang utak sa mga tuwid. 'Di ba? Na hindi na, kung tutusin, pwede mong tanungin si Lebiste, kahit sa personal, tanungin mo si Lebiste. Sige nga. Sige, pagpalagay na natin. Yung allocate, ano na yan, allocate project na yan, is worth ganito. Yung insertion na yan, worth ganito. Ang tanong, diba? Tatanungin mo si Lebiste ngayon. Ang tanong, saan to nagastos? Diba? May facts check ka ba? Meron ka bang list? Meron ka bang ebidensya? Or nag-iingay ka lang? Kasi kung meron ka ebidensya, ba't di? And the next question, follow-up question mo kay Lebiste, ba't di ka nagkakaso? Diba? Ba't di ka nagkakaso? Ba't si Trillanes kaya magkaso? Bakit ikaw, Lebiste, di mo kaya? Bakit nag-iingay ka lang? Di ba? So, yun mga kababayan, yun yung comparison dito between sa may alam at dunong-dunungan lang. Di ba? Kasi si Lebiste, dunong-dunungan lang Dunong-dunungan lang yan. Pero kung tutusin, walang alam Ingay lang ang ginagawa. Sa makatuwid, di ba? Ano lang, singaw lang. Ang lumalabas sa bunganga, pero walang impact.